Makikita po ang ating text sa Proverbs 12:1. Whoso loveth instruction, loveth knowledge, but he that hateth reproof is brutish. And to start po, ang title po ng ating preaching for this night is The Blessing of Loving Correction. And po, makita po natin sa ating text na sabi doon, Whoso loveth instruction, loveth knowledge, but he that hateth reproof is brutish. And isa sa pinakamahirap na bagay para sa atin ay ang tanggapin ng correction. And makita po natin na bilang isang Kristiyano, and for us, ito ay isang part ng ating attitude na mahirap tumanggap ng correction. And gusto natin ng encouragement, gusto natin ng compliments. Ganun din, gusto din nating marinig na ginagawa natin ng maayos ang lahat. Pero, kapag may nasabi sa atin na mali ka, kailangan mong magbago o kailangan mong mag-improve, ang natural nating response ay maging defensive. Pero, ang Proverbs 12:1 teaches us na isang importanteng bagay na a person who truly loves knowledge must also love instruction and correction. Na if we truly love ang knowledge na galing sa Panginoon, ganoon din dapat ay mahalin din natin yung instruction and correction. Ipinapakita ng verse na ang mga taong willing tumanggap ng instruction ay nagpapakita na desire nila ang wisdom and improvement. And yun nga, sabi, if we're willing na tumanggap ng instruction, ay dapat meron din tayong desire na wisdom and improvement. And sa kabaligtaran po nito, ang taong ayaw sa reproof ay nagpapakita ng foolishness dahil tinatanggihan niya mismo ang bagay na makakatulong sa kanya para maging mas mabuting Kristiyano. At makikita po natin na yung differences po ng dalawa. Na if you're willing, ay yung desire mo ay magkaroon ng wisdom and improvement. And if you're not willing, if you're ayaw mo sa reproof, ay makita po natin na yung foolishness na isang tao. Pero ang issue po ay hindi kung tatanggap ba tayo ng correction. Ang issue po ay kung paano tayo magre-respond kapag dumating yung correction. And makita po natin sa verse, sabi doon, Whoso loveth instruction, loveth knowledge. Ang ibig sabihin po ng instruction ay teaching, discipline, correction, and training. And makita po natin may 4 na explanation. Ibig sabihin po ang instruction, teaching, discipline, correction, and training. Kung sinasabi natin na mahal natin ang knowledge, dapat mahal din natin ang matuto at maturuan. Na makita po natin doon yung attitude na lalabas po if we're truly na mahal natin ang knowledge. And lalabas po yun sa atin na we're willing o mahal po natin ang matuto at maturuan. And sa ano po dito ay meron pa tayong 2 points. At ang ating unang point po ay we cannot grow if we refuse to be taught. Ang isang Kristiyano ay hindi dapat umaabot sa point na sasabihin niya na alam ko na ang lahat. Na dapat, tayo bilang isang Kristiyano, hindi dapat lumalabas yung mga ganung salita, especially sa sasabihin natin na, kunyari, tinuturuan tayo ng isang bagay, especially dito sa church, doctrinal, and sasabihin natin, alam ko na ang lahat, alam ko na yung mga bagay na yan. Pero
may tinuturo po ang ating Diyos na sabi po sa Proverbs 9:9, "Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning." And makikita po natin dyan na ang wise na tao ay hindi sasabihin na hindi ko kailangan ng correction. Pero ang wise na tao ay sasabihin, ano ang matututunan ko dito? And para po sa ating second point, God often uses other people to teach us. Na makita po natin dyan na marami pong tao ang ginagamit ng Panginoon para turuan po tayo. Minsan, kinokorek tayo ng Diyos directly through His Word. Ganun din po, gumagamit siya ng preacher, na mga nag-preach po dito sa unahan ng salita ng Panginoon. At ganun din po ay ginagamit niya din ng ating mga magulang kung sila po ay Kristiyano, na gagabayan po nila tayo, tuturuan po nila tayo. At ganun din, gumagamit din po ang Diyos ng pastor, ng mga teacher, at ganun din mga Kristiyano na mature o spiritually mature. At ganoon din po, gumagamit din po ang Diyos ng isang kaibigan na mahal tayo enough para sabihin sa atin ng katotohanan kung tayo ay nagkakamali. And makita po natin sa Proverbs 27 verse 5 and 6, "Open rebuke is better than secret love. Faithful are the words of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful." Makikita po natin doon na ang tunay na kaibigan na hindi laging sasabihin sa atin kung ano lang yung gusto po nating marinig. Yung kung ano lang yung kung saan magiging masaya tayo. Or kumbaga, sugar-coated. Pero minsan, ang tunay na kaibigan ay sasabihin sa atin kung ano ang kailangan nating marinig. Yung kaibigan po na pino-point out po natin dito, hindi po to yung kaibigan natin na sa labas, kundi yung brethren po natin, na makita po natin na sila po ay patuloy na sasabihin tayo na kung ano yung kailangan nating marinig, especially kung tayo po ay nagkakamali. At ganoon din po, ang correction ay isang blessing at not an enemy. Madalas natin na tinitingnan ang correction bilang isang bagay na negative. Parang, kumbaga, yung sinabi po natin kanina nung una, yung parang defense mechanism po natin yon na pag kino-correct po tayo, if napo-point out po yung mali natin, ang defense mechanism natin or tingin natin doon ay negative agad. Pero sabi sa scripture, ang correction ay pwedeng isang expression ng love. Sabi po sa Proverbs 3 verse 11 and 12, "My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. For whom the Lord loveth, He corrected." Yun po, at makita po natin dun sa verse na kinokorek po ng Diyos ang kanyang mga anak dahil mahal niya sila. Mahal niya po tayo. At ganoon din po, makikita po natin sa Bible ang isang example na si David po. Na makita po natin na si David po ay nag-commit siya ng mga serious sins, mga malalang kasalanan. At makikita din po natin doon na he committed adultery with Bathsheba and arranged for Uriah to die. At makita po natin doon sa 2 Samuel 12:17 na sabi po doon, "And Nathan said to David, Thou art the man." And pinadala po ng Diyos si Nathan po na prophet para harapin po si David. And makikita po natin na si Nathan po, nung kinausap niya si David, hindi niya po sinugarcoat yung mga sinabi niya.
Pero makita po natin na hinarap niya si David sa kanyang mga kasalanan. And ano po ba yung naging respond po ni David doon that time? Ang naging respond niya po ay repentance. Makita rin po natin yun sa 2 Samuel 12:13. Sabi po doon, and David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. Si David po, marami siyang pwedeng gawin po nung siya po'y na-point out sa kanyang pagkakasala. Pwede pong magalit si David, pwede pong saktan ni David si Nathan. Kasi pag ang tao, usual na kanilang defense mechanism, hahanap sila ng mga bagay na pwede silang makatakas. Yan po. Ang isang way din po doon ay pwede siya magalit, pwede niya pong saktan si Nathan. At ganoon din po, isa pong nature ng tao ay gumawa ng excuses. Pero makita po natin, si David, he accepted the correction. Yun po yung importanteng lesson na tinuturo po sa ating mga Kristiyano na kapag kinokorek po tayo, dapat itanong po natin na meron bang gustong ipakita ang Diyos sa bagay na ito, sa mga bagay na ito na pinapakita po sa atin. At ganoon din po sa ating second part ng verse, give us a warning. Sabi po doon, but he that hateth reproof is brutish. Ang salitang brutish ay parang isang foolish o pagkilos na parang walang understanding. Yan po yung ibig sabihin ng brutish. Isang foolish o pagkilos na parang walang understanding na gumagawa ng bagay na parang gusto niya lang or wala siyang understanding sa bagay na yon. And the verse emphasizes the contrast po na ang tao nagmamahal sa instruction. Ang taong nagmamahal sa instruction ay teachable at wise. Makita po natin na kung ang tao ay ang instruction ay pinapahalaga niya po or minamahal niya, ay makita po natin na siya isang teachable at wise. At habang ang taong ayaw sa correction ay tinatanggihan ng paraan kung paano siya magiging wise. Na makita po natin yung difference ulit dito na ang taong gusto o nagmamahal sa instruction ay nakikinig siya po na matuturuan po siya at ganun din at maging wise. And ang tao naman po na tinatanggihan yung ganung bagay ay hahanap siya ng paraan kung paano siya magiging mas wise. At in a simple words po, sabi po doon ay, if we refuse every correction, we prevent ourselves from growing. Na kung di po tayo nakikinig ng correction galing sa ating mga brethren, sa ating mga kaibigan na Kristiyano, sa ating mga magulang, especially sa salita ng Panginoon, if we refuse correction, magpa-falter po tayo sa ating pag-grow. At ganoon din po, ang hating correction can reveal pride. Na yung pag-hate po daw sa correction ay nire-reveal po ang ating pride. Na minsan hindi natin nire-reject ang correction dahil mali ang correction. Pero nire-reject natin ito dahil ayaw ng ating pride na aminin na mali tayo. Na usual po ito na nangyayari sa bilang isang Kristiyano. May time din po kasi na ganito din po ako pag feeling ko ina-atake ako. Nakita po natin na because of pride na ito po yung usual response natin na di tayo aamin na mali tayo. Sabi nga po sa Proverbs 16:18, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Ang sinasabi ng pride ay, hindi ko kailangan ng kahit sino man sa akin kung ano ang gagawin ko.
Na pag we're in pride, makikita po natin na yung response po natin ay papakita natin na hindi po natin kailangan ng kahit sino po na magturo sa atin, mag-remind po sa atin kung ano po ba yung dapat gawin or ano po yung dapat nating gawin. Pero makita po natin if you're in humility, ay ang sasabihin po natin na let me listen, baka may kailangan akong baguhin. Na makikinig po tayo sa mga nagko-correct po sa atin at ganoon din, i-analyze po natin yung ating sarili kung may mga dapat po ba tayong baguhin sa ating attitude, sa ating actions, sa ating especially sa ating spiritual na pamumuhay. At meron din po tayong makitang example sa Bible, which is si King Saul po. Si Saul po ay isang powerful na example sa Bible na ang isang tao na hindi nag-respond ng tama sa correction po ng ating Diyos. Si Saul po ay inutusan ng Diyos na tuluyang wasakin ang mga Amalekites. Alam niyo naman po lahat ito kasi for sure nadaanan na rin po natin to. Pero makikita po natin doon na sinaway po ni Saul ang utos ng Diyos. At pagkatapos niyang subukan at pagkatapos niya pong sawayin yung utos po ng Diyos ay sinubukan niya pong i-justify yung kanyang sarili. Makita po natin yung pride ni Saul po doon na instead na sabihin niya na nagkamali siya, pero ginastify niya po yung sarili niya. And hinarap din po siya dito ni Samuel at makikita po natin ito sa 1 Samuel 15:22. Behold, to obey is better than sacrifice and to hearken than the fat of rams. Na makita po natin na mas concerned pa si Saul sa pag-defend niya po sa sarili niya kaysa sa pag-amin sa kanyang disobedience po sa Panginoon. And may tinuturo din po to sa atin na when corrected, don't immediately look for an excuse. Na kapag may nagko-correct po sa atin, dapat ang unang hindi po tayo agad magre-response ng excuse. At ganoon din po, ano pa bang dapat nating gawin when we're being corrected? Una po, syempre, let's examine our heart. At yun din po, itanong po natin sa ating mga sarili kung may nagawa ba talaga akong mali. Since we're reflecting po, ayun po ang una nating itanong sa ating mga sarili na if may nagawa ba tayong mali. At ganoon din, may kailangan din po ba tayong baguhin sa ating mga sarili. And lastly, naitanong po natin ano po ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon tungkol po dito. At isa po pong example na may makikita po tayo, at si Apollos po, na hindi po lahat ng correction ay ibig sabihin na masama ang isang tao. When we're being corrected, dapat di natin tignan yung nagko-correct sa atin na masamang tao. Dapat ay, minsan kahit ang isang sincere at knowledgeable po na tao ay kailangan pa rin po ng further instruction na even na tayo ay, kunwari po, tayo po ay isang malagunang Kristiyano. We're knowledgeable po sa salita ng Panginoon, pero dapat meron pa rin po tayong attitude to listen ng mga instruction, hindi lang lalo po sa salita ng Panginoon at ganoon din po sa iba po nating mga brethren. And sabi po doon, makikita po natin si Apollos ay isang an eloquent man and mighty in scriptures. Mababasa po natin yun sa Acts 18:24 po. And ganoon din, pero napansin ni Priscilla at Aquila po na hindi pa kompleto ang understanding ni Apollos tungkol po sa way po ng Panginoon. Yun po yung napansin ni Priscilla at Aquila doon po sa Acts 18:24 na yung understanding po ni Apollos about sa Panginoon ay masyado pa po mababaw.
Kaya sabi po sa Acts 18:26, and he began to speak boldly in the synagogue. And whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. And yun nga po, since si Apollos po ay mababaw po yung kaalaman niya tungkol sa Panginoon, instead na ipahiya po si Apollos sa mga brethren po, ay ang ginawa po nila ay tinuruan po nila ng mas maayos at mas malinaw po si Apollos tungkol sa Panginoon. At makita po natin na nagpatuloy po si Apollos na maging useful sa ministry, dun po sa Acts 18:26. At isa po itong magandang picture ng isang Kristiyano po na merong humility, at yun din ay isang pagiging teachable po. And makita po natin na knowledgeable po na po si Apollos, pero makita po natin yung willingness niya pa rin po na matuto na mas lalo pa sa Panginoon and using ang mga brethren po. At ganoon din po, ano po ba yung lesson na makukuha po natin dito? Ang makukuha po nating lesson ay ang pagiging knowledgeable po ay hindi ibig sabihin na wala na tayong kailangan matutunan. Na alam naman po natin yan na we're knowledgeable po lahat, especially sa Bible. Alam po natin i-recite lahat ng verse, kaya po natin itong in-memory verse, kaya po natin explain yung salita po ng Panginoon, pero hindi po yun ibig sabihin na knowledgeable na po tayo sa mga bagay na yon, pero di na po natin kailangang mas matuto o mas may malaman pa. Pero dapat, habang mas knowledgeable po tayo sa bagay na ito, yun din po yung magtulak po sa atin na mas makinig pa, kasi yun nga, bilang isang Kristiyano po, ay madalas po talaga tayong makalimot. Kahit po ilang beses po nating basahin ng Bible, kahit matapos po natin yan simula sa unan hanggang po sa dulo, hanggang Revelation po, for sure, may malilimutan pa rin po tayong mga part dyan sa Bible. And that's why, kailangan po rin po nating matuto, even alam natin na maalam po tayo sa salita ng Panginoon. At ngayon naman po, paano po ba dapat tayo mag-respond bilang Kristiyano kapag tayo po ay kinokorek? Una po, listen before defending yourselves. Na kapag may nagko-correct po sa atin, dapat hindi po natin agad i-interrupt. Na dapat ang gawin po muna natin ay makinig po muna tayo, at ganoon din po, pag-isipan po natin kung ano po yung sinasabi natin. At ganoon din po, dapat ipag-pray po din natin yon, yung ganoon pong sitwasyon. At ganoon din po, suriin po natin kung ayon ba ito sa salita po ng Panginoon. Na pag may kokorek din po sa atin, yun po yung una natin gawin din. I-search po natin sa scripture, i-double check po natin kung tama yung pag-correct na sa atin, or baka mamaya kasi kung hindi po natin i-check, baka mamaya true emotions and knowledge lang po yung pagko-correct po sa atin. That's why, kailangan po nating suriin po ang salita po ng Panginoon. And sabi po sa James 1:19, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Na makita po natin dun sa verse na tinuturuan po tayo na huwag po tayo agad-agad magsalita, at maging slow to speak din tayo po, and slow to wrath when we are being corrected. And number 2 po, sabi, don't confuse correction with rejection. Ang pagko-correct po sa atin ng isang tao ay hindi ibig sabihin ay ayaw po sa atin. Na wag po yun yung maging endpoint po ng pagko-correct po sa atin ng isang brethren na yan si Brother Jerome. Lagi ako kino-correct niyan. Ayaw niyan sa akin. Wag po maging gano'n yung ating
first na maging maisip po or maging reaction po natin. Pero makita po natin na minsan po ang correction ay isang evidence po na may care po sila sa ating spiritual growth. Na makita po natin na ang brethren po, hindi po sila nagko-correct dahil ayaw po nila sa atin. Pero makita po natin, so, sabi nga po kanina na ang correction po galing sa Panginoon, it's a form of love din po. Na instead na makita po natin na ayaw po nila sa atin, let's see ang correction po na yon ay isang care po nila para po mas lumago po tayo sa pananampalataya. Kaya makita po natin na God's Word corrects us because God cares about our lives. Na makita po natin, especially ang ating Diyos, na kinukorek niya po tayo kasi mahal niya po tayo, na mahal niya po ang bawat kanyang mga anak. And number 3 po, sabi, let the Bible be the final authority. Na hindi lahat ng correction mula sa tao ay automatic na tama. Na makita po natin na porket na kinokorek po tayo ay tama po agad yung pagkokorek po nila sa atin. Makita po natin na ang tao po ay nagkakamali din. That's why kailangan po nating i-compare ang lahat ng correction po nila sa salita po ng Diyos. Sabi po sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Na mapapansin po natin na ang Scripture po mismo ang nagbibigay po ng reproof and correction. Kaya kung tunay na mahal natin ang salita po ng Diyos, dapat ay willing din po tayong hayaan na ang salita po ng Diyos ay i-correct po tayo. And ganoon din po sa ating fourth, ay don't become angry simply because someone expose your weakness. Na minsan po masakit ang correction dahil ipinapakita po nito ang isang bagay tungkol po sa atin na ayaw po natin makita. Na syempre pag i-correct po tayo ng isang tao, syempre, ipo-point out po doon kung saan po ba tayo nagkamali. And instead po na itanong natin na bakit kaya nila sinabi yon tungkol sa akin, mas maganda pong itanong po natin na kung totoo po ba ito. Na kung totoo po ba yung mga kinokorek po nila sa atin or sinasabi po nila sa atin na mali. Kaya kung totoo po ito, let's be humble. Let's humble ourselves and change. Na let's reflect po dun sa mga sinasabi po nila. Na let's humbly accept po yung correction and kung totoo po yung correction po nila, ay baguhin po natin. At kung hindi naman po na totoo yun, let's respond graciously and let God handle the matter. Na wag kung nagkamali yung kapatid sa pagko-correct po sa atin ay wag po tayo agad magalit. Let's try to intindihin yung situation and pag-pray din po natin na let God handle the matter, na ipasa Diyos po natin yung bagay na po yun, na maging maayos po yung kasi ang nangyayari po dyan kapag nagko-correct po tapos nagkamali, syempre magkakaroon po ng tampuan yung pares na mag-brethren. Kaya kung naging difficult po yung nangyari, let's ask for God na maging maayos po. Natulungan po tayo na maging okay po yung situation na yon. At ganoon din po, lastly, sabi, correct others with love. Ang Proverbs 12:1 po ay hindi permission para sa mga Kristiyano po na maging harsh o critical. Na hindi po yun license para magsabi po tayo ng mga masasamang salita. At ganoon din ay maging critical po sa mga bagay. Pero dapat we should
not enjoy correcting people, dapat yung desire po natin ay yung kanilang restoration. Na wag po tayong matuwa na correct po natin lahat ng tao na konting makita po, correct po natin yan. Correct po natin si ganyan, si ganon. I-correct po natin, kung kulang na yun, correct po natin yung buong church. Dinaig na po natin yung pastor po natin sa pagko-correct. Kaya, pero dapat yung, meron po na desire tayo yung, restoration po ng bawat brethren po natin. Kaya po sabi po sa Galatians 6:1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Na makita po natin ang correction ay dapat may kasama pong meekness. Hindi po pride dapat yung sinasama po natin sa correction. Ganon din po, ang goal po natin dapat ay hindi yung may gusto po tayong mapatunayan. Pero yung goal po dapat natin ay gusto kong tulungan yung isang kapatid na maging tama sa harap ng Diyos. Na yun po dapat yung maging goal po ng bawat isa sa pagko-correct na kino-correct po natin yung ating mga brethren, ating mga kapatid sa pananampalataya at ating mga kapatid po na maging tama po sila sa harap ng Panginoon. At ganoon din po sa tuwing tumatanggap po tayo ng correction, dapat itanong po natin na, is this correction biblical? Na lagi po tayong mag-reflect kung nag-agree po ba yung correction na ito sa salita po ng Panginoon. At ganoon din, what should I change? Yun po yun, sa correction. Parang part po siya na when correcting, kung kino-correct po tayo, ano po ba yung dapat nating baguhin? Kasi di naman po tayo ko-correct kung wala naman po dapat na ayusin sa atin. Kaya ang dapat po natin gawin ay wag lang po tayo tumanggap ng correction. Na kinorek tayo, tatanggapin natin, pero di po natin i-apply sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano na sinasabi nga po nila, pag pinapagalitan po tayo, papasok sa isang tenga, lalabas sa kabila. Kaya dapat po tayo mga Kristiyano, when we listen sa correction, ay i-apply po natin sa ating mga buhay. And makita po natin ng Proverbs 12:1 ay binibigyan po tayo ng dalawang klase po ng tao. Ang una po ay ang teachable person. Makita po natin yun sa whoso loveth instruction, loveth knowledge. At ganoon din po ang isa pong tao naman po ay the unteachable person. At sa verse po ay, yun po ang he that hated reproof is brutish. At makita po natin doon na ang difference po nung dalawa ay hindi po intelligence. Ang makikita po natin doon sa dalawa na pinag-compare po natin is humility. Kaya po ang isang wise na Kristiyano ay hindi po yung tao na hindi kailanman nagkakamali. Na makita po natin ang perfect lang po na meron ay ang ating Panginoong Jesucristo. And wala pong Kristiyano na makita po tayo na perfect. Kaya ang isang wise na Christian ay yung tao na willing na makorek kapag nagkamali siya. Pwede po natin masabi na wise po ang isang Kristiyano kung willing po yung puso niya na makorek po siya kapag yung dumating po sa time na nagkamali po siya. At ganoon din po, kaya kapag dumating po ang correction sa buhay natin, hindi natin ito dapat agad tignan bilang isang atake po sa atin. Na lagi po natin tandaan na wala pong correction kung hindi po tayo nagkakamali. Kaya dapat po lagi nating tandaan when we're being corrected ay hindi po ito gusto lang po tayong atakin ng isang kapatid dahil ayaw po nila sa atin. Kasi po ang minsan ng correction po ay isang paraan po ng Diyos para
protektahan po tayo from greater failure. Na ay po ating Panginoon na hayaan po tayo na mamuhay po tayo sa kasalanan, mamuhay po tayo sa pagkakamali. Kaya patuloy po tayong tinuturuan ng ating Diyos na through His Word na i-correct niya po tayo. At yun din po, minsan yung wound of correction today prevents the wound of consequences tomorrow. Na makita po natin na yung sugat po ng correction yung sugat po galing po sa pagtatama sa atin ay makikita po natin na ipine-prevent po tayo doon sa mga sugat na pwede nating makuha sa mga consequences po natin in the future. Kasi ang consequences po naman ay kung gagawin natin yung kasalanan ngayon, hindi naman po agad kinabukasan, parang i-deliver po sa inyo agad ng Panginoon. And makita po natin yung consequences po ng Panginoon ay makita po natin sa ating patuloy pong pamumuhay ng Kristiyano. If we're living in sin, yung consequences po in the future ay konti-konti po yun ipapakita po sa atin ng Panginoon. At ganoon din po, minsan na ang tao nagsasabi sa atin ng katotohanan ay siya yung mismong taong ginagamit ng Diyos para tulungan tayong maging mas katulad ng ating Panginoong si Kristo, na makita po natin doon na yung tao pong ginagamit ng Diyos ay tinutulungan pa tayo para mamuhay. Dahil ang aim po natin bilang isang Kristiyano ay mamuhay po bilang katulad po ng buhay na pinamuhay po ng ating Panginoong Kristo. And lagi po natin tandaan na don't hate the correction that can make you better. Na wag po tayo magalit sa correction po, na tutulungan po tayo maging better na isang Kristiyano. At ganoon din po, don't reject the instruction that can make you wiser. Itong wiser po na sinasabi po dito, hindi po yung maging wise po tayo sa buhay, pero maging wise po tayo sa paningin po ng ating Panginoon. At ganoon din po, don't allow pride to keep you from receiving what God is trying to teach you. Na wag po nating hayaan na yung pride po ay maging hindrance po sa makukuha po nating pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo, o ang ating Diyos. Kaya lagi po natin dandaan na ang correction po ay part po yan ng isang buhay ng isang Kristiyano. And let's pray po lagi na when we are in correction, we are in humility po lagi, na lagi po tayong ready to receive correction. And let's pray po sa bawat isa na wag po tayo dumating sa point na maging ma-pride po tayo where kung tayo po ay nako-correct. And let's pray po para po sa bawat isa. At dyan po nagtatapos yung ating preaching sa gabing ito. And let's pray po for the closing.